Hi everyone! Peaceful Tuesday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Nitong mga nagdaang araw, viral na viral si Boy Dila. Sa mga hindi nakakakilala kay Boy Dila, si Boy Dila na si Lester Castro sa totoong buhay ay ang lalaking nag-viral noong June 24, araw ng kapistahan ni St. John the Baptist sa San Juan. Every year kasi merong tinatawag na Wata Wata Festival sa San Juan City na kung saan ginagawa itong festival bilang paggunita sa ginawang pagbibinyag ni St. John the Baptist kay Jesus Christ. Naging kaugalian na kasi ng mga Pilipino na tuwing San Juan talagang nagbabasaan. Pero sa San Juan City kasi ang nangyayari, ginawa nila itong San Juan Festival tuwing kapistahan ni St. John the Baptist. At this year sa Wata Wata Festival, marami ang hindi nagustuhan yung ginawang pagbasa sa kanila. Kasi yung iba, papasok ng opisina, nabasa yung mga uniform. Yung iba naman, nabasa yung mga gadgets like cellphone na dala-dala nila. Yung iba naman, nabasa yung mga documents na isasubmit nila. Pwedeng para sa application nila sa trabaho or di kaya mga importanteng documents na kinakailangan nilang dalhin sa opisina nila. Naging malaking abala itong Wata Wata Festival sa mga taong dumaan ng San Juan na wala namang intensyon na makisaya doon sa festival. At ang matinding nag-viral dito ay ito ngang si Boy Dila na kung saan may binasa siya isang rider gamit ang kanyang water gun. Pagkatapos noon, nakunan din na naglabas pa ng dila itong si Boy Dila bilang pagpapakita na tuwang-tuwa siya doon sa ginawa niyang pangbabasa doon sa rider. Nag-viral ito at maraming netizens ang nagalit at nag-react. Marami kasi ang naawa doon sa rider na nagtatrabaho nung araw na yon, pero siguradong naudlot yung trabaho niya nung araw na yon dahil nga binasa na siya. At dahil nga dito ay dinagsa ng mga bashers itong si Boy Dila. Marami rin nagpadala ng mga fake bookings doon sa address niya. At hindi lang yun, marami rin ang nagpadala ng pagbabanta sa buhay ni Boy Dila. May mga pagbabantang nagsasabi na ipapatumba na lang daw siya. Yung iba naman nagsasabi na pag nakita siya sa daan, bubugbugin siya. Nalagay tuloy sa panganib lalo ang buhay ni Boy Dila dahil sa pambabastos na ginawa niya doon sa rider. At kahapon nga, naglabas ng isang video itong si Boy Dila na kung saan ay humihingi siya ng tawad doon sa rider. Pero hindi nakitaan ng pagkaseryoso yung kanyang paghingi ng tawad. Dahil doon sa video niya makikita, sa umpisa akala mo talagang seryoso siya. Pero bago matapos yung kanyang video, dumila ulit siya na parang nang-iinis at nagmukhang hindi siya seryoso doon sa kanyang paghingi ng tawad. Po, patawad po sa inyo, Manong Rider. Sana po mapanood nyo to. I love it. Pero kanina, pumunta siya sa opisina ni San Juan Mayor Francis Zamora at doon ay nag-public apology siya. Siguro dahil nalaman din niya na pinapahanap siya ni Mayor. Dahil kahit si Mayor ay pikon na pikon, lalong-lalo na doon sa paglalabas niya ng kanyang dila na talaga namang kahit sino makakita ay mababastusan. At kasama si Mayor Zamora, this time ng seryosong public apology, itong si Lester Castro, aka Boy Dila, at nasabi rin nga niya na totoo nga may mga nagbabanta sa buhay niya. Noong una po nagpapasensya po ako sa aming mayor na sinagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sira pong kasanuan po. Sa lahat po, humingi po ako ng paumingi sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanin po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Katulad po yung sinasabi ni Mayor na humingi lang po akong tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin sa akin ng tao. Hindi naman po ako masamang tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano po rin. Actually po, medyo stress na rin po, hindi ko na rin po alam kung saan po ako lulugar. Sa mga sasabi po nila sa akin, wala po, di na rin po talaga alam. Lexter, paano mo kinakaharap at ilan yung mga
natanggap mong death threats? Di ko na po, sa tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanda sa akin. Nakesyo daw po babarilin na lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali po ako sa nagawa. Ako po humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nakabala kong tao, lalo na po sa rider po na nabasa ako. Huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo, hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na ino-orderan nyo ng pagkain, sa kanila lang po kayo maawa, huwag na po sa akin. Para po sa akin na nai-stress na rin po ako, syempre hindi ko rin po kilala kung sino yung mga yun. Ayun lang po. Kung tutuusin, itong basaan na nangyayari hindi lang sa San Juan City kundi sa halos buong lugar sa Pilipinas, bilang pag-alala nga ay isa ng tradisyon, kumbaga. Pero hindi ibig sabihin ito na may koneksyon ito sa simbahan. Kumbaga, hindi ito inuutos ng simbahan bilang isang activity tuwing kapistahan ni St. John the Baptist. Pero ang nangyayari sa Pilipinas, naging kaugalian na ito. At yun nga lang, ang problema doon sa San Juan City, kahit sinong tao, kapag ka napadaan ka doon sa San Juan o araw ng kapistahan ni St. John the Baptist, maswerte ka na kung hindi ka mababasa. Yung iba kasi talagang abusado na. Kahit nakasara na yung mga sasakyan o nakasara na yung mga pampasaherong jeepneys or yung buses, talagang sinasadya nilang basain yung mga pasahero. Which for me, maling-mali na yun. Dahil hindi naman lahat ng dumadaan doon ay nakikisaya. Yung iba walang choice, doon talaga dumadaan yung rota ng mga sinasakyan nila para pumasok sila sa mga trabaho nila. Yung iba naman sinasadya talaga na umiiwas ng mabasa, hinahabol talaga para basain. Hindi na tama yung ganun. Kaya tama yung sinasabi ni Mayor Zamora na next year, magde-designate na sila ng basaan zone na tinatawag na kung saan doon lang pwede mangyayari yung pagbabasa. Better late than never, ika nga, dahil kumbaga ilang taon na ngayon lang nila naisip ito. Siguro dahil this year talagang marami yung nagreklamo at hindi natuwa doon sa kanilang Wata Wata Festival. Ngayon, sinasabi rin nga ni Mayor Zamora na hindi nila pwedeng kasuhan itong si Lester Castro aka Boy Dila dahil wala siyang nilabag na batas base sa city ordinance. Kumbaga walang nakalagay doon na kapag ka nang basa ka ay may penalty o di kaya ay pinilit mong basain yung tao ay may penalty. Walang ganun sa batas. Kaya wala silang makikitang reklamo na pwedeng isampa laban kay Boy Dila. Pero sinasabi nga ni Mayor Zamora na kung halimbawa yung rider na binasa ni Boy Dila may nasirang gadget, nasira yung cellphone niya, or sinaktan siya, yung rider mismo ang pwedeng magsampa ng reklamo laban kay Boy Dila. Pero hindi ito magagawa ng City of San Juan. Personal na reklamo ang mangyayari. Ganun yon. So dun sa mga ibang tao na kung saan may nangyaring pananakit or may mga nasirang mga gamit during the Wata Wata Festival, pwede silang dumulog sa mayor's office at tutulungan silang magsampa ng reklamo laban dun sa mga taong gumawa sa kanila ng mga ganong bagay. So dun sa mga taong sinadya silang basain noong Wata Wata Festival noong June 24 at meron na silang mga nasirang mga gamit, lalong-lalo na ng cellphone halimbawa or ng laptop dahil nabasa at nasira, pwede silang magsampa ng reklamo na reckless imprudence resulting to damage of property at pwede silang magpatulong sa city government ng San Juan. Kaya hinay-hinay tayo sa ating mga ginagawang mga biro, lalong-lalo na hindi lahat ng biro ay nakakatuwa at hindi lahat ng biro ay nagugustuhan ng mga taong binibiro natin. Kahit pa sabihin natin na araw yun ng kasiyahan, hindi lahat ng tao ay game na game sa anumang kasiyahan na meron. Lalong-lalo na yun nangyari sa San Juan Festival na Wata Wata Festival. Hindi naman siya national holiday. So sigurado, yung mga dumaraan doon, hindi lahat naka-holiday. Yung iba talagang papasok sa trabaho. Yung iba naman, may mga ibang appointments at napadaan lang sa San Juan. So nung binasa sila, talagang naperwisyo yung mga araw nila. Delikado kasi lalong-lalo na kung ang nabasa ay yung mga importanteng documents katulad ng passport, mga birth certificates, mga titulo ng lupa kung nagkataon na bitbit mo nung araw na yun at ikaw ay binasa at itong mga papeles na ito ang nabasa, talagang mapeperwisyo ka at talagang magagalit ka. Mabuti na lang din at naisipan na ni Boy Dila na humingi ng public apology
Dahil yung mga sumunod na araw, matapos yung insidenteng yun, marami pa rin talagang nabubwisit sa kanya dahil dun sa mga videos na pinapakita niya na kung saan parang tuwang-tuwa pa siya sa ginawa niya. Reminder din ito sa ating lahat na talagang powerful ang social media. Kaya kung hindi ka maingat sa mga ginagawa mo in public, malamang magte-trending ka. Lalong-lalo na kung hindi ka aya-aya yung mga ginawa mo in public at nakunan ka ng video. Lagi nating tandaan, kung may balak man tayo na gumawa ng kalokohan, in public, isipin natin na may mga matang nakamasid at may mga cellphone na maaring nakatutok sa atin. Katulad ng nangyari kay Boy Dila, tawa now, iyak later. But the good thing is, na-realize niya yung kanyang pagkakamali at nag-public apology siya. Well, all's well that ends well, ika nga. At sana sa mga susunod pang mga Wata-Wata Festival, wala nang mga ganitong hindi magagandang pangyayari ang mangyayari pang muli. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Daghan kaayong salamat sa inyong mga suporta sa Akua. Happy Tuesday everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.